Hi guys, I'm Chris Larata and you're watching PBA Drop Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Ang center position ng pinaka-in-demand na posisyon sa PBA. Kahit kung may injury ang starting center ng isang team o maging inconsistent ang kanilang mga centers, ay malaking impact ito. Kahit kung sakaling mangailangan ng dagdag center ang mga PBA teams, ay pwede nila i-consider ang mga free agents na nasa list na to. Ito na po, sisimulan na natin. Sa rank 10 na yan, 6'5" na si John Ambuludto. Madami ng star big man sa PBA, kaya kung talagang role player na talagang mag-hustle kahit walang bola, ay pwede i-consider nila si Ambuludto na may solid interior defense din. Sa rank 9 na yan, 6'6" na si Jamo Egilos. Kung solid interior defender naman na may decent outside shooting, ay pwede i-consider ng mga PBA team si Jamo na may decent inside game din dahil sa lapad ng kanya pangangatawan. Sa rank 8 ay 6'5" na si Jammer Hamito. Reliable pa din ang perimeter jumper at underrated post game ni Jammer na nagamit niya sa last MPBL season. Kaya bilang starting center ng Bacoor ay natulungan niya ito makapasok sa finals ng MPBL. Sa rank 7 ay 6'5" na si Chris Xavier. Kung role player naman na may high IQ ang hahanapin ng isang PBA team, ay pwede nila i-consider si Xavier na hindi nag-a-attempt ng 4 shot at maaasahan din sa pick and pop plays dahil sa kanyang reliable outside shooting. Sa rank 6 ay 6'7" na si Jason Ballesteros. Kung role player naman na may size at height ang biglang kakailanganin ng isang PBA team, ay pwede pa din nila itry itong si Ballesteros, ang masasabi kong best defensive big man sa lista ko. Sa rank 5 ay 6'7" na si Marion Maga. Currently ay naka-lineup si Marion sa NLEX sa PBA Trek Street. Kahit masasabi kong condition pa din siya, at si Mario na din siguro ang masasabi kong pinakamahaba at athletic sa list na to. May decent outside shooting din siya na magagamit ng PBA team na kukuha sa kanya. Sa rank 4 ay 6'6" na si Kelly Nabong. Biglang nagbalik si Kelly sa basketball scene sa paglalaro sa PSL. Reliable pa din ang kanyang interior defense at outside shooting. Syempre hindi pa din nawawala ang kanyang physicality at intimidation sa loob ng court. Sa rank 3 ay 6'6" na si John Gabriel. Isa si John sa may pinaka-best post-game sa list na to. At patuloy niya yung pinapakita ngayon sa pamamagitan ng pag-dominate ng mga big man sa PSL. Isa din siya sa youngest sa list na to. Kaya't kung post-threat na may size ang kakailanganin ng isang PBA team, ay pwedeng i-consider nila itong si Gabriel. Sa rank 2 ay 6'5" na si Ken Bono. Si Ken na ang pinaka may edad sa list na to. Pero siya pa din ang pinaka-unstoppable inside force sa PBA Trek 3. Kahit kung biglang may PBA team na kukulangin ang pampigil sa mga gaya nila Junmar at Stan Hardinger, ay dapat nila i-consider si Bono na may reliable outside shooting din na pwedeng makatulong sa opensa ng team na kukuha sa kanya. At ang best center natin currently ay ang 6'5" na si Joseph Gabayni. Starting center si Joseph nang nag-decide siyang iwan ng PBA. Pero ngayon ay napapanatili niya ang pagiging dominant sa poste. Kaya't ngayon na unrestricted free agent na siya, ay dapat i-consider siya ng mga PBA teams na gusto magdagdag ng inside threat na pwede maging solid backup sa kanilang mga star big man. Malaki ang chance na isa o dalawa sa mga nasa lista to ay makapag-sign ngayong season dahil halos lahat sila ay magandang pinapakita sa MPBL, PSL at PBA Trek Street. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.